From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in its song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God, all powerful, untamable. Awestruck we fall to our knees and we humbly proclaim, you are amazing, God, who restored every lightning bolt where it should go, horse in heavenly storehouses laden with snow, who imagined the stars and gives source to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the skies and you know them by name. You are amazing, God, all powerful, untamable. Awestruck we fall to our knees and we humbly proclaim, you are amazing, God. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God, all powerful, untamable. Awestruck we fall to our knees and we humbly proclaim, you are amazing, God, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. You are incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart and you love me the same. You are amazing, God. You are. O dakilang tagapagasik at tagapagtaguyod, kami ay nagdiriwang sa agos ng tubig ng buhay na iyong pinapadaloy para sa amin. Tulungan mo kami na lumago ng may malalim na ugat na nagpapahalaga sa iyong katotohanan. At magkaroon ng mahahabay na sanga na nag-aabot ng pag-aalay sa lahat ng mga nangangailangan. Sa mga sandaling ito ay aming sinaliksik na may katapatan ng lakas ng iyong kaloob habang aming dinadama ang iyong mapagpalang presensya. Amen. In
dakilang tagapagasik at tagapagtaguyod, kami ay nagdiriwang sa agos ng tubig ng buhay na iyong pinapadaloy para sa amin. Tulungan mo kami na lumago ng may malalim na ugat na nagpapahalaga sa iyong katotohanan. At magkaroon ng mahahabay na sanga na nag-aabot ng pag-aalay sa lahat ng mga nangangailangan. Sa mga sandaling ito ay aming sinaliksik na may katapatan ng lakas ng iyong kaloob habang aming dinadama ang iyong mapagpalang presensya. Amen. Nagtitipon tayo upang sama-samang tuklasin ang mabuting binhi na nasa atin at upang iwaksi mula sa ating mga sarili ang mga kasalanan. Hangad namin ang naglilinis na samyo ng iyong espiritu. Sa gayon ay mawala sa amin ang mga di kailangan at di makakabuti. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan upang ang mapagmahal na presensya ng Diyos ay maging ganap sa atin. Aming Diyos, ang aming mga puso ay mapandaya at ang aming mga pandinig ay nakatuon sa mga payo ng kamunduhan. Ang aming mga labi ay sabay-sabay na bumibigkas ng kasinungalingan at ang aming mga gawa ay nagkakanulo sa kawalang katapatan ng aming mga layunin. Naghahangad kami ng sariling kapurihan higit sa paghahari ng iyong pag-ibig at mas umaasam kami ng mga pansariling tagumpay higit sa pagtatag ng isang pamayanan. Pagalingin mo kami, O Diyos, mula sa karamdamang bumabaluktot sa aming pananaw at nagbibigay suliranin sa aming mga diwa. Bigyan kalayaan mo kami na makainom mula sa dalisay na tubig na iyong ipinagkaloob. Amen. Sa kapangyarihan ng Diyos, si Jesus ay sumasa atin upang pawiin ang mga sakit na sa atin ay umaalipin at upang linisin ang ating nagugulumihan ng mga diwa. Kapag inasam natin ang pagbabagong ito, higit sa ating pag-asam sa sariling kapurihan, mauunawaan natin ang pagpapalang hatid ng kapatawaran. Si Jesucristo ay bumangon mula sa kamatayan at sa atin ay nag-aalay din ng pagbangon mula sa kabulokang hatid ng kasalanan. Angkinin natin ang tagumpay mula sa kasalanan na tatamasahin niya o umaasa kay Kristo. Mga kapatid, bagamat wala tayong face-to-face activities sa ating simbahan, nagpapatuloy naman po ang mga virtual schedules natin. Tuwing Miyerkules, merong prayer study fellowship. Nag-aaral tayo ng Biblia at nanalangin 6:30 ng gabi. Huwebes, ang mga kalalakihan ay nag-aaral din ng Biblia 6:30 rin ng gabi. Tuwing huling Sabado ng buwan, ang CWA naman ay meron ding pagtitipon at pagsasama-sama virtually 4:00 ng hapon. At tuwing Sabado, ang mga kabataan ay mayroong COF Fortress na virtual din. Paalala po yan para sa lahat. Samantala, tayo ay nagpapasalamat kay kapatid na Jeremy Bernardo na nagsilbi bilang liturgist na yung araw. Salamat, Jeremy. Sa mga susunod na linggo, sa next Sunday, May 9, ang ating liturgist ay si kapatid Lina Casas. Sa May 16, Pastor Herson Ventura. Sa May 23, John Mark Navarrete. At sa last Sunday, May 30, ay si Hannah Colleen Bakaling. Tandaan po natin ang mga paalalang yan. Atin ding binabati ang mga magdiriwang ng kanilang kaarawan sa mga susunod na araw. Sa May 4, ay kaarawan ng ating kapatid na Gloria Liban. Sa May 5, kaarawan nila Aline Manalo at ni John Mark Navarrete. Sa May 6, ay si Elijah Liban. At sa May 10, ay kaarawan ng aking asawa na si Marie Suarez. Binabati namin kayong lahat ng isang maligaya at mapagpalang kaarawan. Ganito ang nakatala sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 16, talatang 33.
Sinabi ko ito sa inyo, upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito ang salita ng Diyos. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan ba'y di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilin at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, mamasumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo
Pagpapala mga kapatid sa Panginoon. Nang gabi, bago dakipin ang ating Panginoong Hesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan na ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mga salitang ito ay sinabi ng ating Panginoong Hesus upang ipanatag ang kalooban at damdamin ng kanyang mga alagad. Sinasabi niya sa kanila na sa mundong ito, kayo ay makakaranas ng iba't ibang uri ng paghihirap, kapighatian, dahil sa inyong kaugnayan sa akin. Ngunit ang mga salitang yan ay para din sa atin na sumusunod sa Kanya. Ito ay mga salita na nagbibigay sa atin ng pag-asa at kapayapaan. Kahit pa sa kalagitnaan ng suliranin o pag-aalala. Sa ating karanasan ngayon, na halos araw-araw, ay meron tayong natatanggap na balita o impormasyon na meron tayong kakilala o kaibigan o kamag-anak na infect ng COVID o di kaya meron tayong kakilala o kamag-anak o kaibigan na pumanaw hindi lang dahil sa COVID, kadalasan ngayon ay heart attack o iba pang sakit. Na para bagang nagiging pangkaraniwan na sa atin ngayong panahong ito, ang makatanggap ng mga ganyang uri ng balita na lubhang nakakapag-alala, nakakapagbigay ng takot at pangamba sa atin. Ang pag-aalala at pangangamba ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Kahit na ang mga pastor na tulad ko ay hindi exempted sa pangamba o pag-aalala. Tayo ay nag-aalala sa iba't ibang kadahilanan. Nung umaga na ako ay tinawagan ng aking pamangkin upang ibalita at ipaalam sa akin na ang kanyang ama at kanyang ama na aking kapatid ay pumanaw na dahil sa heart attack. I was gripping in extreme anxiety. Ang linggong yon, mga kapatid, ang pinakanakakabagabag na panahon sa buhay ng aming buong pamilya. Para bagang mayroong bahagi ng aking katauhan na namatay din. Ang pag-aalala at pangangamba ay gumagambala sa lahat o sa maraming tao. Tiyak ko na lahat tayo ay nangangamba rin o natatakot sa panapanahon ng ating buhay. Karanas ng ganyang uri ng pangamba at pakiramdam. Ngayong extended ang MECQ hanggang
katapusan ng Mayo. Sa maraming lugar, maraming pamilya ang nangangamba. At tinitingnan ang posible na naman itong maging epekto sa kanilang pamilya, sa kanilang komunidad. Sa nagpapatuloy na pagdami at di tigil-tigil na pagkalat ng COVID-19. Nangangamba tayo sa safety, kaligtasan ng ating mga pamilya. Idagdag pa rito, nangangamba tayo tungkol sa ating mga pambayad sa upa ng ating tinitirahan, pambayad sa mga utilities, katulad ng kuryente, tubig, telepono, at iba't iba pang mga bagay na gumagambala sa atin. Maraming mga bagay ang labis na gumagambala sa atin sa panapanahon. At minsan ay halos hindi na tayo makatulog, hindi na tayo makapag-focus sa ating gawain. Personally speaking, ang pangamba at pag-aalala ay gumagambala din sa akin every now and then. May mga panahon na ang pakiramdam ko na ang buntot ng mga banta, ng sakit o ng iba pang bagay ay nasa aking likuran. Pero paano natin mapapangibabawan ang pagkatakot o pagkagambala? Ang pagkatakot o pag-aalala ay pwedeng makapinsala at pwedeng magdulot ng dagdag na bigat sa ating buhay. Pwede nitong pigilin o wasakin ang buhay ng isang tao kung hindi natin mahahandle o mapapasan ng tama ang ating mga isipin. Ang mga salita ni Jesus, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito ay naghahatid sa atin ng katiyakan ng pagmamalasakit sa atin ng Diyos. And somehow we realize na ang mga kapighatian ng buhay na ito ay nasa puso ni Kristo. Ang pangamba, pagkatakot, pagkabalisa, kalungkutan ay mga katotohanang dumadampi din sa puso ng ating Panginoong Hesus. Naalala natin minsan na matapos makipag-usap sa mga kapatid na babae ni Lazarus na kaibigan ni Jesus, siya ay marubdob na nakaramdam ng kalungkutan at kapighatian. At siya ay nakidalamhati at lumuha kasama nila. Totoo mga kapatid. Si Jesus ay lumuluha, nalulungkot kapag tayo ay lumuluha sa pagdadalamhati. Ang puso ni Jesus ay
agad-agad nasasaktan sa mga kaabag-abag na kalagayan na ating pinagdaraanan. Pero tinitiyak ni Jesus na sa mundong ito maraming mga kapighatian tayo. Daraanan, maraming mga pagsubok. Pero wag tayong mangamba. Be of good cheer. Sapagkat napangibabawan niya na ang sanlibutan. Ang mga salitang yan ay most consoling at totoong very reassuring, lalo sa mga panahon na ang pangamba at takot ay masyado napakabigat para pasanin. Kung atin lamang mapapanghawakan ang pangako ni Jesus, tayo ay makakapangibabaw sa lahat ng mga pagsubok at mga pasanin natin. May mga sakit at problema na kahit ang pinakamalalapit nating kaibigan o kapamilya ay hindi kayang makatulong. Ngunit kahit sa pinakamasaklap nating pighati at kalungkutan, ang ating Diyos ay ating tiyak na maaasahan, pagkat Diyos lamang ang makapagdudulot ng nagbibigay katiyakang presensya na di kayang ibigay ni numan. Tinitiyak niya na sa kanyang presensya, tayo ay makakapangibabaw sa lahat ng pangamba. Pwede tayong biguin ng tao o kapwa-tao. Ngunit ang Diyos kailanman ay hindi tayo tatalikuran. Siya ay tapat. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Kahit pa ang magtiwala ay siyang pinakamahirap gawin. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay nagtitiwala sa Diyos habang tayo naman ay nangangamba rin. Alinman na tayo'y mangamba nang di nagtitiwala o magtiwala at tapusin ang ating pangangamba. Sa buong panahon ng lamay ng aking kapatid, ako ay punong-puno ng struggle sa sarili ko. Pinipilit kong unawain kung bakit ang ganitong pangyayari ay bigla dumating sa aking kapatid. Sabi ko, bakit? Bakit po, Panginoon? Ako ay nagpupunyagi hanggang sa oras ng libing. At it was only when I finally committed my brother to the Lord that I was relieved of my innermost anxiety. Tanging nung isuko ko na sa Panginoon, ibigay ko na sa Panginoon, ipagkatiwala sa Panginoon ng aking kapatid, doon ko lamang naramdaman ang magaang na kalooban. Mga kapatid sa Panginoon, huwag nating pahintulutan ang mga takot, pangamba, kalungkutan, ay mangibabaw at sumira sa ating buhay. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga buhay. Ilagak natin ang ating mga pangamba sa Panginoon, ang ating mga kalungkutan, at bayaan natin na siya ang tumangan sa mga ito para sa atin. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Sa mundong ito, halos walang katapusan ang kapighatian, suliranin, pagsubok. But God so passionately bids us to be of good cheer.
sapagkat nangibabaw na ang Diyos sa sanlibutan. Kaya tayo ay mapapanatag ng bigyang katiyakan na sa tulong ng Panginoon, tayo ay makakalagpas sa lahat ng mga pagsubok at pangamba. At huwag natin kalimutan ang mga salita ni Jesus na sinasabi rin sa atin ngayon. Nakatala sa Mateo 11:28. At ito ang iiwan kong katiyakan sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at tubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu, papuri sa Panginoon. Sa iisang hapag, ating itatag ang pagkakaisa. Ang sisid ng basag, ating ilapag sa dulang ng Ama. Pagsaluhan natin ang luksa at damhin ang sugat ng bansa. At doon natin ipunla, butil na iwang mapagbalahaya. Sa iisang hapag, ating itatag, ibangon itindig sa dulang ng katotohanan, sa sahig ng katarungan. Doon natin ipagdiwang kapayapaan at pag-ibig. Sa iisang hapag, ating itatag ang pagkakaisa. Ang sisid ng basag, ating ilapag sa dulang ng Ama. Pagsaluhan natin ang luksa at damhin ang sugat ng bansa. At doon natin ipunla, butil na diwang mapagbalahaya. Sa iisang hapag, ating itatag, ibangon itindig sa dulang ng katotohanan, sa sahig ng katarungan. Doon natin ipagdiwang kapayapaan at pag-ibig. This is the joyful feast of the people of God. Come to this sacred table, not because you must, but because you may. Come not to testify that you are righteous, but that you sincerely love our Savior Jesus Christ and desire to be His true disciples. Come not because you are strong, but because you are weak.
come because in your frailty and sin, you stand in constant need of heaven's mercy and grace. Let us now, in faith, set aside this bread and this wine for holy use as symbols of the body and blood of our Savior, Jesus Christ. And when he was handed over to undergo the suffering he himself had chosen, thereby to destroy death, to break the chains the devil held us in, to crush hell beneath his feet, to give light and the just to make a covenant and manifest his resurrection. Then he took bread, gave thanks, and broke it, and said, "Take this and eat this. This is my body that is broken for you." In the same way, he took the chalice, saying, "This is my blood that is to be shed for you. When you do this, you will be commemorating me." Let us pray. Heavenly Parent, may the Lord Jesus Christ, our great High Priest, be present with us as he was among his disciples, and make himself known to us in the breaking of the bread and the sharing of the cup. To you be praise and glory with your Son, our Savior, and the Holy Spirit, now and forever. Amen. Let me now invite you all to partake of the bread that symbolizes Jesus' body and the wine that symbolizes Christ's blood.
Let us pray. Almighty and everlasting God, we give you thanks for feeding us with the spiritual food of the bread and the blood of our Savior Jesus Christ. With the broken bread which we have partaken, we have eaten an invisible loaf, given its day no larger than our need. And this is the broken bread of your humiliation, purging us of pride and pretense. With such broken bread, we depart from the table of one whose life was broken, that ours may be mended. To shine at last with His Spirit at the doing of your will on earth, where all things are incomplete until your blessings rest upon them. Amen. Mula sa ating karukaan at kasaganaan, tayo ay nagdiriwang sa pagkakataon na mapagkaloob sa iba mula sa ating mga tinatanggap. Tayo ay nagbibigay hindi upang tumanggap ng pasasalamat, kundi upang tayong lahat ay magtipon ng may pagtitiwala sa Diyos at malugod sa uri ng buhay na ibinigay niya sa atin. Ngayon ay pasalamatan natin ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob ng ating mga handog. Nawa po ay ang mga kaloob na ito ng pagtugon sa iyong pag-ibig ay magbunsod upang ang iba ay madampian din ng pagmamahal ni Jesus at makasumpong ng kagalingan. Nawa ay lahat ng paghihirap alang-alang kay Kristo ay mabigyang lakas upang magpatuloy sa kanilang pagsaksi. Nawa ay tapat ng papangalagaan ng iyong iglesia. Ang lahat ng mga kaloob na nasa Kanya ay ipagkakatiwala. Sa gayon, ang pananampalataya at pag-asa ay mag-uumapaw. Nagdiriwang kami sa iyong tapat na pag-ibig at kapangyarihan natin nito upang kami ay baguhin. Siya nawa.
We are thine, do thou befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, hero, hear us when we pray. Blessed Jesus, hero, hear us when we pray. Early let us seek thy favor. Early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, thou hast loved us still. Blessed Jesus, thou hast loved us still. Kailangan ng sanlibutan ang inyong gawa para sa pagkakaisa at kapayapaan. Pumayo kayo, ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Nasumpungan natin ang pag-ibig ng Diyos, at ang pag-ibig na ito ang nagsusugo sa atin upang maglingkod. Saksihan natin ang ating tagapaglikha na hindi nagagapi, na laging bumibigkas ng pinakahuling salita. Sinasaliksik natin ang daluyan para sa puno ng buhay, ang nagbibigay kaginhawahan na tubig ng buhay. Ang Diyos ay naghahari. Magdiwang ang sangkatauhan. Magpasalamat sa Diyos sa kanyang banal na pangalan. Ang liwanag ay dumating para sa lahat na naghahangad ng katuwiran, at ang kasiyahan ay pumuno sa puso ng lahat ng nagtitiwala sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen.